Kapag ka-crack at defect, sino dapat magbayad? Gobyerno o contractor? Depende po Hindi kung ma'am, sa... simpleng question. Nagkaroon ng crack, may finding sila na defect siya. O, sino dapat magbayad? Hindi siya retrofit. ang siya ay contractor is repair. reference po, contractor. So, ang contractor. Pero ano ni-recommend nyo? Gobyerno magbayad. Sir, when I requested a budget for the retrofitting, ang kinoconsider po natin doon ay yung mga, yun nga, yung with regards doon sa upgrading, doon sa... So, sagutin ko ma'am. Opo. Ang epoxy injection, ito pressurized, is that retrofitting or is it repair? It's more of... Ma'am, nanonood lahat ng engineer, architect, everyone knows the answer to that question. So, please do not lie to this question. Is it repair or retrofit? It's more of a repair. And it's not more of it is repair. It is repair. There's no question about it, it is repair. Oh, yes or no, sinama nyo sa BOQ yung epoxy injection. Sir, yung... Yes or no, sinama nyo sa BOQ sa retrofitting. Yes or no? Bali, sir, yung po kasi request ko ay hindi na pondohan po. Nung Ne. Paano mo papopondohan ang dapat gastusan ng kontraktor? Yun nga ang issue, ma'am eh. Ang tanong ko lang simple, sinama nyo ba sa BOQ o hindi? isinama. Oh. So, next question ko. Kayo responsible, kayo RD. Dapat ba i-recommend ang dapat bayaran ng kontraktor na dapat gobyerno ang magbayad? Tama po ba yun? Kayo nag-recommend eh. Bali, ganito po yun. Ma'am. Sagutin niyo yung tanong ko. So ngayon, pag may nakita ako sa New Senate building na dapat kontraktor ang magbayad, pag ako nag-recommend na gobyerno Senate magbayad, hindi ba legitimate na tanungin ako ni Secretary? Senator Alan, ikaw head ng accounts. Yang crack na yan ay nasa warranty pa. Dapat sila nagbayad. Bakit mo pinapapondohan sa DPWH? Kami po, nagpapapondo kami sa DPWH. So kailangan ko reviewin yung New Senate building. Ikaw ang counterpart sa tulay na to. Sa iyo binigay, hindi ni-recommend ng urban engineers kung sino magbabayad. Ang ni-recommend nila, repair at retrofit. Hiniwalay nyo ba, ma'am, ang retrofit at saka ang repair? Hiniwalay nyo po ba o pinagsama nyo? O yun na lang sagutin nyo, ma'am. Hiniwalay nyo ba, pinagsama nyo? Bali, dun sa initial po natin na request, yung 233 million po ay yun po yung binigay na cost of ng retrofitting ng consultant. Yes, ma'am. Kasi hindi naman nila alam kung ano babayaran ng gobyerno o hindi. Hindi naman nila trabaho yun eh. Ang trabaho nila, kung ano ang repair at ang retrofitting. Ang trabaho ng RD, gawin yung BOQ, ihiwalay yung hindi dapat bayaran ng gobyerno at ilagay yung babayaran ng gobyerno. Kaya hindi sila tinatanong ko, kayo po. Pinagsama nyo ba o hiniwalay nyo yung repair at retrofitting? Bali, pinaghiwalay po natin yan. Paano nyo hiniwalay? Eh, kasama nga sa BOQ eh. O sige, kunin po natin yung BOQ ngayon. O, yung, or inamin nyo na eh, nandun yung yung epoxy injection eh. Hindi ba nakasama? Hindi ko nga po matandaan kaya. Sinabi nyo na kanina kasama eh. Ito po yung BOQ. Oh. Number 21, epoxy injection, 687,000. Anong date po ang BOQ? Contract of agreement to, May 24, 2023. Wala na po ako dyan. Hanggang October 2022 lang Hindi po ma'am, ako. pirmahan na to nung contract eh. Sa inyo nang galing nga to eh. Kaya nga nung sumulat kayo sa kanila, sinabi nyo sa kanila na injection na nila. Sumulat sila pabalik. Sandali lang kasama na. Gusto din nila makalibre. Hindi po. Ang sinasabi po ng contractor... Hindi ka sumagot sa kanila. Oh, sir. Hindi po. Ang sinasabi po ng contractor is kaya po ganon ay hinihintay nila yung engagement ng magsusupervise po ng construction nung retrofitting.
Ma'am, unang-una, binasa ko na yung sulat nila. O, ito, sulat nila ha. Ulitin ko po ha. Ayan. Yung sinasabi mo yung last paragraph, ay yung second to last, pinipili nyo yung pabor sa inyo eh. Moreover, it would be more appreciated if the foregoing will be undertaken with the presence of the third party. Yun ang binabanggit nyo. Binabanggit ko po, nandun sa ibabaw, Item 6383, epoxy injection, which applies to the foregoing crack repair. Pati siya, agree siya repair, was already incorporated in the final contract drawing, retrofitting plans. Mismong ito lang na ebidensya na to, nagaling na sa kanya, sir. Sinama nyo, sir, yung repair sa retrofitting. Ang retrofitting, gobyerno dapat magbayad, sir. Ang repair kayo dapat magbayad, sir. Your Honor. So, kikita pa kayo sa repair. Kasi babayaran kayo tapos may tubo pa. Your Honor, kasi nirecommend ho nung third party. Nirecommend nila na i-injection. Yes, Your Honor. Wala silang kilalaman sa recommend kung sino magbabayad. Kasi Your Honor, yung cost ho nung crack na yon ay dahil sa design flaw po. Po, Kaya- pag design flawed po, edi yung designer ang hahabulin ng DPWH, hindi ba? Pwede Oh. hong ganun, Your Honor. Mr. Abinales, ang rinig ko sa inyo kanina, it's because of both the design and construction. Do you stand by that testimony? Yes, sir. Oh, so sir, you're interpreting a design and construction sila. Yung sinabing hinati kaya bumuka. Kayo yung nagbid, umuo kayo. So the smart thing to do was for you to hire the designer nung kinuha nyo yung phase 1, hindi nyo ginawa. So nung nagkaroon ng flaws at saka ng defect, cargo nyo yun. Your Honor, kaya nga ho nagkaroon ng retrofitting, Your Honor. No, Dahil- hindi natin pinag-uusapan dahil yung- sir ang repeating eh. Pinag-iusapan natin repair. Repair. Sir, yung dating design kasi ni-review ng third party, sir. Yes, at sinabi niya, it's both design and yung sa sinasabi niyang design, Oh. hinati kasi, hindi yung design per se. Hindi yung design per se. Kasi may dati hong design, Your Honor. Tapos ni-redesign ho nung third party. Na ibig sabihin yung The una ho, designing of the third party was after the first 800 million na may problema. Sir, ito, ma'am. February 24, 2022, sulat ni Jaime Catolos Jr. In view of this, may we seek your legal opinion regarding the use of government funds in upgrading and retrofitting this particular project, which is still within the liability period and not yet accepted by DPWH. Mismong kasama po nyo, had the smart enough to write attorney Herridge Kevin De Leon, right of way division. Kasama nyo na. Mamaya makikita mo yung COA agrees. Bali, eto yan eh. When I wrote the department dun sa January 7, 2021 about the funding for the retrofitting, ang premise po natin dun is that one of the bridges that was selected with regards dun sa assessment of the DPWH dun sa yung major projects, bridge projects, nag ano po ng ito, babasahin ko na lang po. With the implementation of the 215 DGS design guidelines, criteria and standards, the DPWH through the Bureau of Design conducted an assessment of some major DPWH projects that were designed. Huwag nyo kabilituhin kasi wala namang question na may review at walang question na kailangan ng retrofit sa 2015. Pero sa kahaba-haba ng sulat nyo, doon na lang sa dulo nyo binanggit yung 2015 eh. Lahat ng sulat nyo was the defects in the 800 million. Kaya ang question ko, ba't nyo pinagsama yung dalawa? Bakit mo hinalo ang dapat bayaran ng kontraktor sa dapat bayaran ng gobyerno? So, nandito naman po pala si Attorney De Leon. Sir, you got this record, sir, this letter, correct? Yes, Your Honor. Anong naging impression mo dito, sir? With respect to that request, Your Honor, the main issue there was the usage of the 100 million release fund
for the retrofitting of the project. Because ang request po una dyan, initially, yung 233 po na binabanggit po ni RD, hindi po yun na fully funded. Ang napondohan po doon is 100 million, but the name of that particular fund is not retrofitting but rather replacement of permanent weak bridge. Yes. Pero that's why Jaime Catulos, the Chief Planning and Design and Chairman ng BAC, nakita na niya na pinaghalo kasi yung repair at saka yung retrofit. Nakita na niya eh. So regardless yung 100 fund, kasi hindi pa nagkasya yung 230 plus, nag-request ng additional. Hindi yun yung issue. Yung issue, hindi pa nga na-turn over eh. May nakita na nga ang problema eh. Di ba? So hindi to case ng prinito sa sariling mantika. Case to na prinito sa sariling mantika, nag-complain, dumagdag pa ng pondo, siya pa rin nanalo, kikita pa siya sa sarili niyang dapat ginawa. Di ba yung 233 may ano din yon, may profit? Oh, hindi naman yon purely repair. Profit pa rin yon, di ba? Oh, so sa dapat niyang ginawa, yung epoxy, di ba? Binid nyo pa, hindi lang nyo binayaran yung dapat binayaran nila, kumita pa siya doon. Tapos bumaksak pa rin. So hindi kayo nagtataka bakit tayo may outrage dito, RD? Hindi pong na when I requested yung 233 million, hindi po kasi napondohan yon. Meron po may sumulat po kasi si eto. Ma'am, hindi issue kasi kung napondo ng hindi. Ang issue nga, ba't nyo sinama yung repair? Anyway, papasa ko kay Yusek Lapus yun. So, ang tanong ko kay Attorney De Leon, because you're here, sir, member ka rin ng BAC? Yes po. Oh. Sa BAC, hindi nyo tinignan kung ano doon ang repair at saka ano, or hindi naman standard yon, tinitignan nyo lang yung binigay sa inyo? We just rely on the program of work that is advertised. So, are you an for the bid. attorney engineer, attorney architect? Attorney, Your Honor. Attorney, Yes. so panyero kita. But now, nalinawan ka ba na pagka-repair, contractor magbabayad nun? Pag-retrofit, gobyerno magbabayad nun. There was a discussion before, Your Honor, that the rule here, if there is defect, definitely it should be corrected by the contractor. But, Yes, I'm just saying, pag nasa back ka, ang nakalagay retrofit, ibibid mo yung binigay sa'yo based on that. Yes, sir. Or kasama ba sa back na, ay, DPWH siguro makakasagot nun, di ba? Sino dapat, it's clear to me that as RD, you should have checked it. Oh, after you, kanino napunta yon? Bali yun sa sumunod na pong regional director kasi ang participation ko lang po dun sa funding is nung nag-request nga po ako dun sa regional budget proposal po. Yes, ma'am. Pero sa proposal nyo nga, sinama nyo eh. But then hindi na po ako ang nag-program nung isinama nila sa bidding. O, saan nanggaling yung proposal mo? Bula. Hindi po. Obviously, yung amount na binigay mo, nandun yung repair, di ba? Yes so wag po. ka tayong maghugas ng kamay. Binigay mo dun eh. So kahit na nag-final costing sila later, nilagay mo na dun eh. Pero ang ano po natin at that time is i-determine nga po, which is kasi nga po kaya natin sinulatan ng contractor. You don't need to determine at that time. At that time, you already knew which one was repair and which one was retrofit. You never. It was at the dulong stage. I will show the timeline next hearing, Mr. Secretary. From the start hanggang sa dulo, pati sa mga sulat nyo kay Yusek Yabut, Yusek Cabral. It was only in... What date did they show that? It was only sa dulo that you suddenly mentioned 2015. Doon nyo lang binanggit yung yung retrofit dahil sa bridge code. Lahat ng sulat nyo ay pwede ko itambak ngayon. Lahat ng sulat nyo was about the defects. And even yung sa urban engineers. Kahit sinong engineer makikita doon kung ano yung repair at ano yung sandali lang may bagong bridge code, eto i-retrofit natin.
And even that, may nakakalito doon at kailangan nyo pa rin mag-meeting. Di ba? So, hindi, again, Secretary, iniimbestigahan nyo pa bakit bumaksak. Di ba? Pero intimately related to eh. Bakit tayo pumayag na sunod-sunod na ganun? May I ask the question dyan just for the record? Who knew or did not know about the defects? What slide? Page 5, no? Page 5. Just so that we can put it on the record. Oh. Yusek Yabut, you knew that there was defects, no? You said na dun sa meetings, di ba? Correct, sir. Okay. Ma'am Cabral, did you know? No. Please use the mic. Sorry, Mr. Chair. At that time po, hindi. Okay. Attorney De Leon, did you know that there were defects? Defects, ha? Hindi yung retrofit. Yes, Your Honor. Oh. Okay. So you have Yusek Pai, you have Attorney De Leon, you have RD Malaluan, sir. Only Yusek Cabral who did not know. But everyone else knew that there were defects. Pero nabid pa rin natin yung repair. So, problema. So, sir, siguro nakikita mo ngayon. I mean, kilala ko si Yusek Cabral, kilala ko si Yusek. I know you more because nga nag-Metro Manila RD ka. But that's what my point. Kung pumutok to at involved sila, kahit dumaan lang sa desk nila, kung preventive suspension natin ng 1 week, 2 weeks, ang tingin ng publiko, hinahanap nila. So, wala naman so far akong wala so far ha, na involved kayo na magawa nga to. Pero kung meron, ma'am, yung mga Yusek, little secretaries kayo. Ang dali nyong, sinabit nyo naman lahat, to be fair, di ba? But kita nyo na point ko ngayon na the process, di ba, should be as transparent as the findings. What do you want? Sir, ibibilugin ko lang para may lead din si Yusek Lapus at kayo, no? To Chief Catolos and RD Malaluan, you knew that there were a lot of defects in the bridge, yet you mentioned replacement bridge for 150 in 2022 budget proposal. Tama? You knew that there were a lot of defects in the bridge, yet you mentioned replacement of bridge for 150 million in the 2022 budget proposal. Tingnan sa slide 37-38 para mas malinaw. Eto po. So, pakilinaw sa amin yun para maintindihan namin. Nandito ho ba siya, no? Si Mr. Jaime Catolos? Yeah, sir, paki-explain nga to. Ano yan pinopost nyo? Magkano? At anong basis nyo? Yung RBP po ng 2022, sir, RBP 2022, ma'am. Hindi ko masyadong makita. Kasi nung review po namin yung report ni Mr. Abinales, sir, may mga kulang po na quantities po doon. One major activity is the construction of craneway. Siyempre, both sides ang craneway doon. At saka walang mga steel scaffoldings for the retrofitting of the project. Valid lahat. Kaya ko lang sinasabi yung epoxy injection kasi malinaw yun eh. Pag may binanggit akong iba, we can all argue, di ba Mr. Secretary, lalo kung mga ibang materials, we can argue if that's for the repair or retrofitting. But babalik tayo dun sa question. Nung nirecommend nyo tong amount na to, tinitignan nyo ba dyan kung ano na retrofitting? 2022 budget to, ibig sabihin, insertion ba to o ano to? Or submission nyo through sa DBM. Was this in your tier 1 o wala? Submission to central office, sir. Oh, pero kasama ba to sa tier 1 o hindi? Tier 1, sir. Tier 1 to.
O, kung Chair 1 to, di April o May pa lang, nasa DBM na to. Di ba? Hindi po. Kailan ba kayo nagsasubmit ng Chair 1 nyo sa DBM? Ito po, normally, June? historically, mga ganyan. O, June. O, June 2021. Pero, yes sir. Oh. But, hindi, incomplete pa ho yun pagka sinasabit namin. So, this could have been sa BICAM. Actually. Ayun. Anyway, take a look at it. Ang point ko lang po is that you ask for the amount pero hindi nakahiwalay dyan kung ano ang repair at ano ang retrofitting. Hindi natin malalaman to, Mr. Secretary, kung Yes. hindi na I mean, I can say Senate and Congress is equally guilty. I can say you're equally guilty. But with 1 trillion pesos, you rely on the systems at yung nasa ilalim to say which one is diba? So if there's one blessing about this yung tulay, it's a lesson to us all now to look at the the program. Kaya doon ako doon talaga ako doon ko dinadala sa epoxy injection eh, kasi walang magsasabing pang retrofitting 'yon. Hindi pang strengthen 'yon eh. 'Di ba? Hindi pang enhance 'yon. May mali nga kaya aayusin mo. Oh. RD Malaluan, at any point in time, did you recommend na kasuhan yung gumawa ng design at singilin siya? Ma'am, pakigamit yung mic po. Yung original designer po? Kung ano man, kasi parating tinuturo ni Mr. Interior yung designer. Sabi, as far as he's concerned, it's a design flaw, so hindi dapat daw siya magbayad. Oh, so simple question lang. Kung DPWH, sinasabi dapat contractor sinasabi designer, anong ginawa nyo? Ang ginawa nyo, sige, gobyerno na lang magbayad. Parang lugi ata ang taong bayan doon. Bali, at the time po kasi... No, at any time, before bumaksak yung did any of you say na may design flaw dito, singilin natin yung designer? Tulad po ng sabi ng consultant natin na at that time both po dalawa. Hindi tayo we cannot tell ano doon ang naging differential ng design, ang naging differential. Sige, sundan ko logic nyo ha. Pag sinabi niyo both, yung designer at saka yung construction, kung ako na sa inyo, 'di ba? Sisingilin ko ngayon yung contractor. 'Di ba? Tapos depensa na niya. Nasabihin hindi yung designer. Hindi. Sabi nung contractor, hindi hintayin ko na yung bid. Doon ko na kukunin yung pang-injection ko. Umuo naman tayo. At alam niya may inside info siya na yung BOQ kasama yung injection. Nasa sulat niya So ibig sabihin may inside info siya na isasama na. Sorry Mr. Interior, I don't know your company. So it might be some of your people. But ikaw nakapirma So I mention your name here. Go ahead, sir. Yes, of course, sir. And at any time. Meron din kaming nagawa ng mga epoxy at our own expense, Your Honor. Yung sa slab, Your Okay, Honor. so let me ask you, sir. Are you saying the secretary is wrong na lahat ng epoxy injection is repair? There is no such thing as epoxy for retrofitting. Are you saying the secretary is wrong? Hindi, Your Are you Honor. saying all the engineers I've talked to, all the architects I've talked to is wrong? So regardless kasi sir, kung may ginawa ka na very good, pero obligasyon mo yon. Yes, Kasi Your may Honor. mali kayo Sinasabi ko lang, ang Your- pinag-uusapan natin dito, yung epoxy injection na isinama pa sa retrofitting, na kumita patuloy kayo. Oh. So mali nyo na dapat kayo gumastos, kumita pa kayo. Hindi. Yung galing naman ng negosyo nyo. Meron kaming ginawa, Your Honor, na without expenso sa gobyerno. Hindi, Yung- sir. yung Yung pinag-uusapan, sa- sir. Yung 800 cost million ng- na original, may kita kayo doon. Di ba? Ano bang kita ngayon ng contractor? 10%? More or less? Ano bang allowed by law? 10? Oh. Assuming, sir, na you followed the law to the spirit and the spirit and the letter of the law you followed, sa 800 million, kumita kayo ng more or less 80 million. So kasama sa inyong warranty yon. So kung may nasira doon, you repair it. So it doesn't give me any comfort kung sasabihin mo, sir, marami kami in injection. Di ba? Ang punto, nasira, dinagdagan pa ng 400 million, bumaksak pa rin. Tapos malalaman natin, yung 400 million na pala na yun, yung parte doon, hindi ko alam now if it's 1 peso or the whole 400 million, hindi naman pala pang retrofit, pang repair.
Your Honor, So may I ask you, sir, paano nyo alam na nasa final contract yung BOQ? hindi namin alam yun. Nasa Your- sulat nyo, sir, eh. Nahintay na lang dahil nandun, eh. Paano nyo hindi alam? Yung sa sir, yung sa Pumipirma ka ba, third sir, party. na hindi mo alam? It's okay. I mean, it's your corporate practice. Pero nasa sulat nyo, eh. Do you want your assistant to be the one to answer? It's okay with me. Sir, sige, paki-oath lang at saka identify yourself. Go ahead, sir. We want to know the truth here. So kung ikaw makakapagpaliwanag, di mas mabuti. Your indulgence, Mr. Secretary. Kindly We'll wrap state up your name para lang- first, please. I'm Magno Balici of RTI Construction. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. So, sir, what will I call you, sir? Mr. Mr. Balici po. Magno, Balici po. Mr. Magno. Yes, sir. Sige, paki-explain, sir. Yung sa retrofitting po, yung sinasabi niyo na kasama yung repair, kasama po sa kwan ni Engineer Abenales yun. Kasama po sa... Sige, sir. Liwanagin natin, sir, ha? They were hired to see what the defects and what caused the defects. So, sa kanilang findings, eto defects, tapos sinabi nila, by the way, may bago ng code. So, since may bagong code, mas magandang i-retrofit nyo. Diba? Yun ang trabaho nila. Yes. Tama? Hanggang doon, tama pala yun, sir. Okay. Trabaho ng DPWH, ipaghiwalay. Ano yung repair at ano yung retrofit. No. Hindi naman trabaho ni Mr. Abinales sabihin na eto ibid nyo, eto sagutin nyo. Hindi. Technical sila po eh. Hindi po sila accountant, hindi po sila consultant ng DPWH sa bidding, hindi sila procurement entity consultant. They're an engineering consultant. 'Di ba? Oh, so ang trabaho ng DPWH is sabihin, sandali lang, problema sa construction, sagutin nyo to. So sir, yung epoxy injection ba, retrofit yun or repair? Dahil nakisama sa BOQ or let's say doon sa report ni Mr. Abinales, we assume na yun ay hindi repair. And it's convenient for you to assume because you will make money. No, sir. No. Sinabi na dito eh, na every single engineer, every single DPWH officials will tell you there is no retrofitting na epoxy injection. And ilagay nyo eh. Wait lang, sir, kasi yung sinabi ni Mr. O sige Abinales sir, baliktarin ko yung tanong ha. Sabi ni Mr. Abinales, meron repair, meron retrofitting. Ikaw magsabi, ano yung repair doon? Ang sabi ni Mr. Abinales, merong yung construction na doon sa construction failure dahil doon sa phasing, by phasing. Phasing lang po. Kasi may phase 1 to 8. Yung phase 1, 1 Dahil to 8. sa pacing, bumuka. Yes. At dahil bumuka, sunod-sunod na yung depekto. Yun ang kwan ko, Oo. boss. Mr. Yeah, go ahead, sir. Secretary, Your Honor. Well, sige sir, take a deep breath. Nagdi-discuss Yeah. lang tayo. Tubig muna sir, pakibigyan nga ng tubig. Okay lang, sir. okay lang. Hmm. Kasi yun ang doon sa time ng September 9, 2018 or 19, there was a presentation done by Mr. Abinales tungkol sa retrofitting works. So, nagkaroon po ng presentation at nandun po kung ano yung cause ng failure ng bridge. At nandun po, doon sa pinapakita ninyo na 935 fails, yun po ay dahil doon sa dalawang design pinagkumpara. Yung unang design na ginawa ni Mr. Cañete, LFD, and design na doon sa new code. Doon sa halos yung 935, nakita nyo po yun, doon sa LFD. Sir, yung new code, retrofit yon kasi upgrade mo. No, sir. Merong doon sa LFD na LFD na ginamit ni Mr. Cañete, doon sa design niya, yun pa rin yung sinasabi ni Kwan doon sa report na
yung design ni Cañete failed doon sa doon sa LFD. And it caused the cracks. Siyempre, sir. Kasi kung may failure na yung design. And was it because of the design or Yes, because of the design. Di Sir, na nagsasabi sila. Yeah, sir. Patapusin nyo ha. Is it cause of the design per se? Yes. Or is it because Phase 1 and Phase 2? Design na rin yun. So, meaning sir, kung hindi Phase 1, Phase 2, bubuka ba yun o hindi? Yung Di ba, sinasabi nyo, lahat ng problema nag-ugat nung bubuka pa rin, sir, kasi failure na yung yung Mr. member. Cañete, you want to answer that? Ang papunta dito, ikaw may kasalanan nung lahat eh. Wait, sir, may isa pa akong question sa inyo kasi lumayo tayo. Ang tanong ko lang naman kasi sa inyo, hindi yung cost ng bridge. Paano nyo alam na kasama yung epoxy injection dun sa tinatapos na final contract? Nakakuha po kami ng report. Hindi, yung report, ang sinasabi lang kailangan anong gawin. Yung final contract, yun po yung ibibid. Hindi nakalagay sa sulat nyo na nakalagay sa report. Ang nakalagay sa sulat nyo, total nandun sa ibibid out ng DPWH, bakit namin gagawin ngayon? Hintayin na natin yun. Kasi alam namin na galing sa yung pagka-defect ng yung cracks na yon galing sa Anyway, design. to save time, Ma'am Attorney Yusek Lapus, hindi ko natitingnan yung time. Kung nakalabas na yung bid documents noon din, baka natikitan na. Kung hindi pa, di ibig sabihin may inside info sila doon sa lalabas, di ba? We will digress ng konti, Mr. Cañete, just to give you an opportunity if you want it now or next hearing. Kasi ang topic ko ngayon, bakit nahalo yung repair at saka yung wala pa naman sa topic today yung bakit bumagsak, pero since parang lahat sila sa yung ngayon tumitingin, do you want to answer that now or the next time? Parang lumalabas sila kahit na daw hindi splinit, palpak daw yung design. Design flaw eh. So, tinagalog ko lang. Kasi iba yung obsolete, iba yung outdated, iba yung palpak. Yung obsolete, di ba? Ibig sabihin, hindi mo na gagamitin. Pero ayos siya when it was to be used. So, example, wala nang gumagamit ng bunot ngayon. Baka meron pa, pero alam ko wala na. Di ba? Kasi vacuum cleaner na, yung floor polisher na ang ginagamit. So, obsolete na pagka bunot. Pero magagamit po pa ang bunot kung gusto mo. Di ba? So, yung bunot more outdated than obsolete. Di ba? Kasi you use the word obsolete eh. Your design is not obsolete. All the other bridges that existed before your design is still being used. It is that hindi na pwede kasi hindi na siya up to code. But ang sinasabi nila ngayon, all of their defects was because nag-ugat dun sa design nyo.